Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Orly Molina. Ngayon ay tatalakayin ko ang dalawang dimensyon ng pagbibigay kahulugan sa isang salita. Ngunit bago yun, ano nga ba yung pagbibigay kahulugan? Ang pagbibigay ng kahulugan sa salita o isang bagay ay hindi lamang nakabagay sa isa. Maaring magkaroon ito ng dalawa o higit pa ang kahulugan depende sa kung paano ito inaanalisa, sinusuri at ginagamit. Sa makatuwid, maaring magkaroon ng magkakaiba o maraming kahulugan ang isang salita o konsepto base sa ginawang pagsusuri at pagbibigay interpretasyon ng mga tao rito. Mangyaring iba ang pagpapakahulugan mo sa isang salita sa naging pagpapakahulugan ng kapwa mo. Nangyayari ang mga ito sapagkat madalas na inuugnay ang pagpapakahulugan sa sariling pananaw, karanasan at maging sa sitwasyon ng buhay. Ngayon ay tatalakayin na natin kung ano nga ba ang dalawang dimensyon ng pagbibigay kahulugan sa isang salita. Ang denotasyon at konotasyon ang dalawang dimensyon ng pagbibigay kahulugan sa isang salita. Ito'y bibigyan natin ng pagtalakay upang matukoy ang pagkakaiba nila sa isa't isa. Ang unang dimensyon ay ang denotasyon. Ito ay nagtataglay o nagpapahiwatig ng neutral o objektibong kahulugan ng mga termino. Ito ay may kahulugan na tiyak at tuwiran kung saan tinatanggap at sinasang-ayunan ng mga tao. Ito ay nagtataglay o nagpapahiwatig ng objektibong kahulugan ng mga salita o termino. Tumutukoy rin ito sa literal na pagpapakahulugan sa mga salita. Madalas din itong tawaging ang dictionary meaning sa Ingles na ang ibig sabihin ay nahas, actual, tiyak o tuwirang kahulugan. Ang kahulugan ng mga termino o salitang ginagamit ay may tuwiran o literal na kahulugan. Halimbawa, pulang rosas. Ang kahulugan nito ay uri ng rosas na kulay pula. Ang isa pang halimbawa ay ginto, isang uri ng metal na kumikinang at ginagamit ito sa mga palamuti o jewelry. So ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang dimensyon ng pagbibigay kahulugan sa isang salita. Ito ang konotasyon. Ito ay tumutukoy sa ekstrang kahulugan ng isang salita depende sa intensyon o motibo ng taong gumagamit nito. Ito rin ang kahulugan na ibinibigay sa mga salita, parirala o pangungusap na hindi tuwirang isinasaad. Malalim ang kahulugan ng mga salitang ginagamit ng tagapagbatid o tagapagpahayag nito. Halimbawa, maraming magagandang bulaklak na anak si Bulan. So, ang ibig sabihin ng bulaklak ay babae. Ang kanyang anak ay mababait. Nanggaling kasi sa mabuting puno. So, ibig sabihin, magulang o angkan. So, yun ang dalawang dimensyon ng pagbibigay kahulugan sa isang salita. Naway may naintindihan kayo sa aking itinalakay. Yun lamang at maraming salamat.